It's the first Sunday of the month, kaya naman po we are thrilled to have each one of you here at the Avenue Village as we gather together to worship our Lord and Savior, Jesus Christ. Ate Bebs, hindi nga natin kayang tapusin ng isang linggo nang hindi tayo nagkikita-kita dito sa village. Kaya naman today is a day of celebration filled with hope and love as we worship our Lord and Savior, Jesus Christ. That's right, Rich. Today is the first Sunday of April and we are overflowing with joy and excitement na muli pong makasama ang bawat isa as we come together to joyfully worship our Lord Jesus. And Rich, looking back, we have already concluded the first quarter of the year at sa pagtatapos po ng unang quarter ng taong 2024 ay muli po tayong nagkasama-sama together with our Sambahan Sanayon and Central Churches during our sunrise service at the Avenue Village, Buhay na Sapa, as we celebrate our Easter Sunday. And from there, we were once again reminded that Jesus is the resurrection and the life because He has already overcome death. Apart from Him, there is no resurrection. And apart from Jesus Christ, we don't have eternal life. Kaya naman po, Ate Vebs and Village, as we step into the month of April, let us welcome this month with hearts filled with love, hope, and gratitude. So good afternoon, beautiful people of the Avenue Village. So sa lahat po, ang amin din pong pagbate sa lahat ng ating online viewers via YouTube. So Village, once again, we are happy to announce that we are now in YouTube with our official name, The Avenue Village. So let us all continue to share the love, joy, and inspiration with our friends and families as we share our YouTube link to them. So welcome po sa ating online worship gathering and Village. Together, let us take this as a time of celebration, a time to draw closer to God and experience His boundless love and grace as we worship Him. Kaya naman po, this afternoon, our hearts only desire one thing. Ito po ang makatagpo ang Panginoon sa pagsamba, kasama ka. And may we be inspired to draw near to God with genuine and sincere hearts, becoming true worshipers who honor Him in spirit and in truth. This time, let us open our hearts and our minds to the truth found in God's Word in Psalms 95. And it says, "Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. In His hand are the depths of the earth, and the mountain peaks belong to Him. The sea is His, for He made it, and His hands formed the dry land. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker, for He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care." Minsan pa ay muli po tayong bumalik sa puso ng pagsamba. Muli po nating itaas ang atin pong mga puso, ang atin pong mga isipan. Let us worship once again the Lord in spirit and in truth. And may this journey of worship draw us nearer to the one who is worthy of honor and glory. Everybody, come on, let us go stand and let us worship our God. Let us praise Him this afternoon. You light my way every day. You help me see what I can be. I cry to you, my spirit soul. Come use my life.
whole and now your majesty I say I belong to you. Yes, I belong to you. I know you're everything, you're all I ever need. I know you're everything to me. Come on, church. I know you're everything, you're all I ever need. I know you're everything to me. I know you're everything, you're all I ever need. I know you're everything to me. I know you're everything, you're all I ever need. I know you're everything to me. You caught my soul when I was struggling to breathe. You made me whole and now your majesty I say I belong to you. Come on, sing it out to Jesus. Yes, I belong to you. You caught my soul when I was struggling to breathe. You made me whole and now your majesty I say I belong to you. Yes, I belong to you. I belong to you. Yes, I belong to you. Thank you, Jesus. Let us continue to sing to Him. Come on, church. Thank you, because you never let us go, Lord. I want to give you a praise. Here we go. Come on, give you praise to Jesus this afternoon. You pick me up when I am down and on my own. You hold my hand and lead me on into your plans. Whenever I cry out, whenever I cry out, you hear me. Whenever I fall down, you hold me. Hold me, never let me go. Change me, I wanna want to know you are living in me, God. I know you'll never let me go. Never let me go. No, you never let me go. Come on. I want to live for you, my God. You are my own. God, help me stand for you each day and be your voice. Come on, sing it out. Whenever I cry out, you hear me.
you never let us go, Lord. This afternoon, we just want to worship you, Lord Jesus. We just want to give you honor. We just want to give you praise. Here at your feet, Lord. We commit ourselves, we commit our lives to you, Lord Jesus. Because you are worthy, you are precious. And you are God. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I will worship. I will worship you. I will worship. Open up your heart to Jesus and let God move into your heart. I will worship. Just sing it out and worship Him. Oh, we worship I you. will Oh, we worship you, Jesus. Your name above every name, Lord. I will Jesus, worship. worship your name. We worship your name. I will worship. I will worship you. Jesus, I believe
to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Whoa. Jesus, I believe. His name is Jesus. Let us worship Him. Oh Jesus, we belong to you and worship in this afternoon, Lord. You're the reason that I live. Let us continue to sing to Him. Let us worship Him. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I sing, I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. You are our God. You are worthy of our praise. And here at your feet, Lord, we worship you. Because you are holy, because you are God, you are mighty, you are awesome, you are amazing. Nothing compares to you, Lord. Let us continue to worship Him this afternoon. Let us come to Jesus and let us worship Him. I will worship, I will worship to the Lord of heaven and earth, everlasting. Jesus, Lamb of God, forever unchanged by your love. Here I am, overwhelmed by your grace. I'm so amazed by your presence, power and majesty. Holy Spirit, come to me. I will rest in your embrace. Thy holy presence to let up the Lamb, fill my heart with your love. I will worship, I will worship to the Lord of heaven and earth, everlasting. Jesus, Lamb of God, forever unchanged by your love. Countless wonder, He's my deliverer. He shall reign forevermore. Glory to my King. Glory to my King, my God.
Lord of heaven and earth, everlasting, Jesus, Lamb of God, forever changed by your love. Countless wonder, He's my deliverer. He shall reign forevermore. And glory to my King. Glory to my King, my God. Worship you, Jesus. Worship your name, Jesus. Name above every name. Awesome God. Jesus. Glory in the highest. Glory in the highest. We shall reign forever. 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 I will worship to the Lord of heaven and earth, everlasting, Jesus, Lamb of God, forever changed by your love. Countless wonders, He's my deliverer. He shall reign forevermore. Glory to my King. Glory to my King, my God. Hallelujah, Jesus. Glory in the highest. Oh, we worship your name, your powerful name, your name above every name. And your name is Jesus. Thank you, Lord, for the privilege to come to you freely, Lord. You are worthy of our praise, Lord. Karapat-dapat kang papurihan at sambahin, Panginoon. Salamat po sa iyong pagsama. Salamat po sa iyong pagtagpo ngayon pong hapon ito. All we can say is, you are awesome, God. You are amazing, God. Wala ka hong katulad, Panginoon. Salamat po sa iyong papurit, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus namin, Diyos. Amen at amen. Magandang hapon po and pwede na ho tayo makaupo. Magandang hapon po. Kamusta kayo? Sobrang lamig, ano ho? Sagad sa buto ho yung lamig ngayong hapon. Ano? Kamustahin mo yung katabi mo, tanungin mo, sabi mo, pawis na ba kilikili mo? Kasi yan sa akin, pawis na eh. Sobrang init ho. Yan, so payo lang ho, inom lang ho tayo ng inom ng tubig. Ako po, sabi ko nga, hindi ho ako masyadong naglalabas kasi nagpapaputi ho ako. Yan. So it's a privilege to share the Word of God to you this afternoon po sa atin pong I Am series. At this afternoon, the one that we are going to look at this afternoon is
Ang tawag ho dito is multiple I am or multiple attributes. At ito po ay makikita po natin sa book of John, John chapter 14. Basahin ko lamang po, paki-flash. John chapter 14. So, nangyari po ito, the background of this chapter, nangyari po sa upper room kung saan si Jesus po ay pinagkanulo o malapit na ho siyang dakipin. Malapit na ho siyang ipako ho sa krus. Malapit na mangyari. Kaya ang nangyari ho dito, nagpaalam ho siya sa kanya hong mga alagad. Kaya ang mapapansin ho natin, John chapter 1, sinabi niya ho doon na, verse 1, huwag na kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong, pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, no? Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Tayo mo na lumapit sa Panginoon, tayo manalangin. O Diyos na banal, dakila, at walang hanggan, kami po ay nagpapasalamat po sa iyo ngayong hapon sa pagkakataon na mag-aral. Sinabi mo po sa iyong salita na kaming yung mga napapagal at nabibigatan ay lumapit sa iyo, Panginoon, at mamahinga. Na mag-aral po kami sa iyo, Panginoon, sapagkat ikay maamo at mababang loob at sa iyo po kami makakasumpong ng kapahingahan ng aming mga kaluluwa. This afternoon, Lord, here we are at your feet, Lord. We just want to know you. That's the only thing. We just want to know you more, Jesus. We want more of you, Jesus, Panginoon. Samahan niyo ho kami at punan niyo ho ang aming puso ng iyong presensya, ng iyong banal na spirito. Nang sa iyo po, Panginoon, maibalik namin ang buong papurit, pagsambat, pagdakila at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus na aming Diyos. Amen. Sabi ko doon sa mga pastor, ang daya nyo, 3 agad yung akin. Hindi, series ho kasi ito eh. Kaya sabi ko, daya nyo 3 agad ka ako yung akin. De, biro lang ho yun. So, isa hong karangalan na may bahagi po ito sa inyo ngayong hapon. I am the way, the truth, and the life. Sabi ko nga po, ang tawag ho dito is the multiple attribute or multiple I am. Kung atin nung mapapansin, balikan ho natin yung verse. Ang intro po ni Jesus, sabi ko nga po sa inyo, ito po ay nangyayari bago ho siya dakipin. Nung gabi na siya ho ay dadakipin. At imagine po ninyo, kung kayo po ay isa sa mga alagad, no, na buong buhay po ninyo ay kasakasama natin ang Panginoon, kasakasama niyo ang Panginoon. At isang araw, nagpaalam sa inyo. At ang sabi niya, huwag kayong mabalisa. Sabi niya, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sabi niya, in my Father's house, there are many rooms, and I'm going to my Father's house to prepare a place for you. At kapag naihanda ko na yung inyong titirhan, babalik ako upang kayo isama ko roon. At sabi niya, alam na ninyo ang daan papunta doon. Kaya po, sa gabihong ito, nagkaroon po ng parang, ang tawag hindi naman debate, parang nagkaroon ho ng sagutan, no? Kasi, ininterrupt ho ni Tomas yung meeting. Kasi sabi ho ni Tomas, alam na ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo papunta. Paano naming malalaman ang daan? Kaya po, sinagot ho siya ni Jesus. Anong sabi niya? Sumagot si Jesus, I am the way. No? I am the way. Alam niyo po, the term Christian, alam niyo ho ba, pag atin nung pinag-aralan, kailan po kauna-unahang tinawag ang mga Christian na Christian? No? Sa Antioch. Pag binasa ho natin sa Bible, doon po, kauna-unahang tinawag ang mga Christian na Christian. Pero alam niyo ho bang, the term Christian is isang
it's a kind of insulting yung mga taong sumusunod kay Jesus that time. No? Parang ganun ho yun eh. Kaya po doon ho tinawag, it's a term na parang iniinsulto yung mga taong sumusunod kay Jesus. Yan yung mga Christian. Pero ang pinaka-popular po, na tawag po sa mga sumusunod po sa Panginoong Jesus that time is the followers of the way. No? Yun, nung hindi pa ho tawag ho ay Christian, ang tawag ho sa mga taong sumusunod kay Jesus, they are the followers of the way. Why? Because Jesus is always speaking or teaching about the way to the kingdom. Jesus is always teaching about the way, papunta ho saan? Sa kaharian po ng Diyos. At dito ho natin makikita, sabi ko nga po, that time ang tawag ko, followers of the way, because Jesus is always teaching about the way to eternal life. Makikita ho natin si Tomas, takot. No? Kaya nga po, ang ginawa ho ni Jesus, pinalakas niya yung loob ng mga alagad. Kasi nga po, dadakipin na siya. No? Parang, teka muna, nagbibiro ka ba? Iniwan ko yung aking lambat, Lord. Di ba? Iniwan ko, Panginoon, lahat. Nangingisda ako, tinawag-tawag mo ko. Tapos kaya sasabihin mo, aalis ka. Tapos, hindi namin alam. Parang ganun po yung tanong ho ni Tomas eh. Sinabi ho ni Tomas, parang, Jesus, hindi namin alam ang daan. Give us the map. No? Ibigay mo sa amin ang mapa. Give us the direction. How are we going to know how to go? Kung paano makakapunta doon. Kaya po, sinabi ho ni Jesus, I am the way. Mababasin natin dito na Jesus articulates once again here on the night before He dies. Sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kasi po, the culture said, marami daw hong daan papunta ho sa kalangitan. Nakarinig na ho ba kayo ng ganon? Kahit saan naman tayo, kahit sino naman piliin nating Diyos, magpapanapanog po pa rin tayo doon. Mali. Dito ho natin makikita, Jesus, sa original nga po, I am the only way, I am the only truth, I am the only life. Jesus is saying, I am the only road. He's talking about a pathway or road. Natural pong daan. Jesus is talking about a pathway that one must follow to get to a desired destination. No? Kaya po, marami ho nagsasabi na kahit saan daw po tayo, kahit alin piliin mong daan, makakapunta ka pa rin doon. Alam niyo ho bang mali yun? No? Alam niyo ho bang mali? Kahit ano namang relihiyon, iisa naman ang ating Diyos, tayo naman lahat ay makakapunta sa kalangitan. Nakarinig na ho ba kayo ng ganon? Ako po nakarinig na. Sabi ho, kasama ko po si Ninong Alvin sa bahay po ng isang mayaman. Blind item na lang, hindi ko sasabihin ho ang pangalan. No? Sabi niya, iisa naman ang Diyos natin eh. No? Iisa naman ang daan. Yung Diyos na kilala mo at kilala ko ay iisa lang. Parehas lang tayo makakapunta sa kalangitan. Hindi po eh. Ang tinutukoy po dito ni Jesus, siya lamang po ang daan. Kaya nga po si Jesus lagi niyang sinasabi, makiti daw po ang daan, papunta daw po saan? Sa eternal life. At kakaunti lamang po ang nakakasumpong doon. Last time, tinuro po ni Pastor Raymart, I am the gate. It's the same. At tinutukoy ho dito ng Panginoong Jesus na, I am the road. I am the way. Na, sabi niya, I am the only way to the Father. Naunawaan ho ba natin? Kung nais ho nating makapunta sa Ama, kailangan ho natin si Jesus. Tuwira na hong tinukoy ho ni Jesus kay Tomas. Diba? Kasi si Tomas, hindi namin alam ang daan papunta doon, Jesus. Give us the map. No? Parang Dora the Explorer lang, nanganghihingi po ng mapa. No? Kaya po ang ginawa ho ni Jesus, sinoplak niya ho itong si Tomas.
I am the way. Ako ang daan. Yung tinutukoy ko na daan, na tinuturo kong daan, ako mismo yung daan papunta sa Ama. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya po, sa atin hong pananampalataya, ano hong pinangahawakan ho natin para ho makapunta sa Ama? Meron ho dyan nagtuturo na pag ikaw ay mabait, no, makakapunta sa langit. Pag ikaw daw po ay ginawa mo yung mga, kaya nga po, sabi ko nung nakaraan hong, Semana Santa ho ba yung tawag ho nila? Ano? Sabi ko, kawawa ho yung maraming tao. Ako ho naaawa. Yung iba parang tinatawanan ho yung mga gumagawa ng gano'n, yung kailangan mo pang magpapako sa krus. No? Gusto kong sabihin sa inyo, hindi nyo na ho kailangan yan. Kasi yun ho yung alam nila para ho makapunta ho sa Ama. No? Kaya wag ho kayo maniniwala sa mga tao pag sinabi ng mga tao na ako ang daan. Meron pa diyang mapapanood nyo sa television, nasasabihin niya, pipindutin ko na ang buton ng mundo para lumindol sa Taiwan. Di ba? Nasasabihin, ako ang daan papunta sa Ama. Pero ang yaman. No, sabi ko, ang dami hong taong naloko. Sabi ko nga ho sa Balagbag, hindi naman ho ako nagsasabong. Sabi ko, pero paano nyo ho malalaman na, uto-uto ho yung pumasok ho ng sabungan? O paano nyo malalaman? Kapag kapag may dalang itik, loko-loko ho yun. Paano ho nyo mas malalaman na mas loko-loko ho yung nasa sabungan? Kapag pumusta ho sa itik, mas loko-loko ho yun. Ano hong point ko ho doon? Ang dami ho kasing tao ho ngayon, hindi ito alam. Mabilis ho silang maloko. Naunawaan niyo ho yung point ko? Baka mamaya pumusta ho kayo sa itik. Biro lang ho, logically, Ibig sabihin ko, kasi hindi mo alam ang katotohanan. Basta-basta ka na lang naniniwala. Ang tanong ko, anong basehan mo? No? Sasabihin dyan, kahit saan naman tayo pumasok, iisa lang naman yung pupuntahan natin. Mali. Dito po, sinabi ho ni Jesus tuwiran ho kay Tomas, He is the only way. Ang Panginoong Hesus lamang po ang tanging daan. Tuloy lang ho natin, kung ako'y kilala ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Ito naman yung isa. Sabi niya, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita na ninyo sa amin ang Ama at nang masiyahan na kami. Alam niyo po, first time ko hong mabasa sa Bible na ang Panginoon parang, hindi ko naman masabing nairita eh. Parang nakulitan. No? First time ko hong nabasa sa Bible, sinoplak niya ho si Felipe dito eh. Kasi ang sabi niya, sumagot si Jesus, Felipe, kay tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa akin ang Ama? No? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo, ngunit ang Ama na nasa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. No? Philip is saying, Jesus, we've been with you now these 3 years or so and we can't believe what our eyes have beheld. We've seen you raise people from dead, nagpagaling ka ng may sakit, bumuhay ka ng patay, no? Nagpalakad ka ng pilay. Nakita namin, Jesus, na ikaw ay nagpakain ng 20,000 people. Pero, sabi ho dito ni Felipe, we want to see His face because if we see God the Father who is invisible and we try to be obedient to Him, but it's so hard to be devoted and obedient to a God who is invisible. Parang sinasabi niya, ang hirap naman. Manampalataya sa Diyos. Oo, nakita na namin nagpakain ka ng marami, bumuhay ka ng patay, nagpalakad ka ng pilay, pero ang hirap namang maniwala sa Diyos na hindi nakikita. That all we ask,
And you know how many times they would say, just do this one last thing and we'll never ask again. Parang sinasabi ho ni Philip na ipakita mo sa amin ng Ama para kami ay sapat na. How many times have we said that to God? Sa atin hong panalangin na, Panginoon, ibigay mo sa akin ito at okay na ito sa akin. Kaya po dito ho natin makikita na si Jesus po ay almost becoming impatient. Jesus being annoyed and irritated with his disciples, I think maybe this is the place. Ito ho yun. No po? Kasi po, he says, have I been with you so long and yet you have not known me, Philip? Ang tagal mo na akong kasama, pero hindi mo ako kilala. Sino hindi mairita? Isipin nyo. Parang ang tagal na nating magkasama, tapos hindi nyo pa rin ako kilala. Have I been with you for so long? And yet, you have not known me, Philip. Dito ho, na-rebuke ho si Philip. And you're still asking me questions like that, na ipakita mo na sa amin. Alam nyo, sabi ho ni Jesus dito, who has seen me has seen the Father. So, how can you say, show us the Father? Ang nakakita daw po saan? Sa anak ay nakakita na sa Ama. Ito ho yung isa ho sa sabi nga ay radical ho na statement ho ni Jesus. Kasi dito ho, tuwiran ho niyang sinasabi yung kanya hong pagka-Diyos sa mga alagad. Unang-una ho, sinasabi niya ho, I am the way. Sinasabi lamang po ni Jesus na there's no other way to get to heaven, to get to para makapunta ho sa Ama. Si Jesus lamang po ang tanging daan. No? At dapat ho tayong manampalataya ho kay Jesus. Wala na hong ibang daan. Wala hong dating daan. No? Bakit? Nagbago ho ba ang daan? Ang Panginoong Jesus lamang po ang daan. You've seen Him, you've seen the Father. Sabi niya, do you not believe that I am in the Father and the Father in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me, does the work. Sabi niyo, believe me that I am in the Father and the Father is in me, or else believe me for the sake of the works themselves. Dito ho, nagpapakita ho ng unity doon ho sa sinasabi ho nating triune God. Pag sinabi ho triune God, no, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, na meron si Jesus po is meron ho siyang, sabi nga, relasyon ho sa Ama. Na siya po ay kabilang doon ho sa tinatawag na Trinity. Sabi niya ho, ang nakakita sa anak ay nakakita sa Ama. No? Kasi, sabi niya, I am in the Father and the Father is in me. Ang gulo. No? Parang ang gulo. Pero ito ho ay nagpapakita na meron pong Diyos Ama at meron hong Diyos Anak. At sinasabi niyang ako at ang Ama ay iisa. Bagay na hindi ho matanggap ng napakarami hong tao. Sabi ko nga po sa inyo, meron akong kaibigan, dati ho siyang, wala ho siya dating pinaniniwalaan, ewan ko anong pinaniniwalaan niya. No? Alam niyo ho ba, na-convert ho siya sa Muslim. Na-convert. Alam niyo kung paano? Kapapanood ho ng YouTube. Pagpunta ko sa kanya isang araw, nakasalukot na dito. Sabi ko, anong nangyari ka ako sa iyo? Sabi niya, sir, hindi naman ho ako nagpapakilalang pastor. Sa mga kliyente, hindi ho ako nagpapakilalang pastor. No, kaya sabi niya, sir, ako'y converted na ako sa ano. Alam mo ba, sabi niya, na maling-mali ang tinuturo ng Biblia tungkol sa Trinity. Medyo sumaltik ho yung ulo ko ng konti. Sabi ko, bakit naman ka ako? Kasi, sabi niya, bakit ka ako naging Muslim? Sabi niya, hindi ko kasi matanggap na tatlo ang Diyos. Yun ang dahilan. Sabi niya, hindi ko kasi matanggap na tatlo ang Diyos. Sabi ko, ang simple ng problema mo. Sabi ko sa kanya,
Pag sinabi ka ako ng Biblia, naniniwala ka sa Bible. Na sinabi doon, hindi naman tatlo. Meron nung, iisang Diyos. Kasi sabi niya, Hear, O Israel, the Lord is one. O, meron lamang pong iisang Diyos. Pero ano ang sinasabi ho nito na, I am in the Father and the Father is in me? Kalokohan? Ang Biblia at Biblia, hindi ho pwedeng maglaban. Naintindihan po natin. Pag tayo po ay nag-aaral ho ng Biblia, hindi ho pwedeng Bible sa Bible, magkakagulo ho yan. Kailangan ho umayon. Pag sinabi ng Diyos na siya'y isa, paniwalaan ho natin. Pero pag sinabi niyang siya'y tatlo, in person, paniwalaan din ho natin. Naintindihan ho natin. Simple lang ho sagot ko sa kanya. Ito ang problema mo. Sabi ko sa kanya, masyado mong ikinahon ang Diyos sa iyong isip. Bakit? Pag sinabi ba ng Diyos na ako'y isa, pero kayo may tatlong persona, at nasa Bible din naman, bakit ang hirap mong paniwalaan? No? Kasi sabi ko, yung Diyos na aking kilala at sinasamba ay Diyos na hindi kayang ikahon sa isip ng isang tao lamang. Hindi ko pwedeng sabihin na siya'y isa lang. Gayong sinabi rin niya, I am in the Father and the Father is in me. Naunawaan ho ba natin? Kaya sinabi niya ho, I am the way, I am the truth. This time, hindi ho sinabi ni Jesus na, I am saying the truth. No? Magkaiba ho yun, I am saying the truth. Jesus is saying, I am the truth. I am the one true God. When we say truth is absolute, hindi ho kayang bagu-baguhin ho yan. Ang bagay na nakakalungkot ho ngayon, marami hong churches na nagpipreach na sasabihin na, doctrine is not important at all. Truth is not important at all. What most important is our relationship. The question, ito yung tanong ko sa inyo. Paano nyo ho nalaman na tama ang inyong relasyon? Paano? What is the basis na tama ho yung atin hong relasyon? Paano ho? Naalala ko ho nun, napagtulong-tulungan ho ako ng lasing. Pinatulang ko ho. 3 lasing, 4 na lasing pala. 4 na lasing. Kasi ho, ang tanong ho sa amin ay, mali yung, sabi ho sa akin ito, sabi niya sa akin, mali yung ginawa nyo. Kasi, bakit hindi nyo idinaan ng simbahang malaki? Yung patay. Ay sabi ko unang-una, desisyon ka ako yan ng magulang. Hindi nyo ba alam nung may katawan ay ayaw? Sabi ko, sino may sabi sa inyong ayaw? At sabi ko, paano mo nasabi na mali yung ginawa namin? Ibig sabihin, may basihan ka ng tama. Naunawaan nyo ho? Sabi ko, may basihan kayo ng tama. Paano kung mapatunayan ko sa inyong harapan kahit mga lasing kayo na tama yung ginawa namin? Maniniwala kayo? No? Sige, sabi ko, kuha ang Bible. Pinabasa ko sa kanila Exodo 20. Akong si Yahweh ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kay larawan ng anumang ribulto na nasa lupa, nasa himpapawid o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinmang sa mga Diyos-Diyosan yan sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Sabi ko, huwag magkakaroon ng Diyos-Diyosan. Sabi ko, tama, mali. Sinong tama? Ikaw o ito? No? Sabi niya, hindi yan kagaya ng Bible namin. Sabi ko, kuha yung Bible nyo. Kuha. Isaiah 44, basahin nyo. Walang kwentang tao ang gumagawa ng ribulto at walang kwenta ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Sila'y mapapahiya lamang. Sabi ko doon, para kang kumuha ng kahoy sa gubat, hinati mo. Yung kalahati iginatong, yung kalahati ginawang Diyos. Yung kalahati, habang ikaw ay nag-uukit, no? Ay nagluluto, naiinitan ka. Naluto yung pagkain, kinain mo. Nabuo din yung ribulto at sinamba mo. No? Iligtas mo ko sapagkat ikaw ang aking Diyos. Alam niyo sabi ng Bible? Ang mga ganitong klaseng tao, ay hindi na alam ang kanilang ginagawa.
at para silang kumain ng alikabok. Ang tanong ko sa inyo, gaano kahirap kumain ng walang ulam? Mahirap, di ho ba? O anong mas mahirap? Yung kumain ng alikabok, ibig sabihin, komplikado ka. At hindi sila papayag na kanilang Diyos ang hawak ay hindi Diyos. Alam niyo ho yung dalawa, pagkatapos, hilaw na ako ngayon sa pananampalatayang kinagisnan ko. Sabi ho nung dalawa, o di nadala, yung dalawang lasing. Yung dalawa, sarado ho ang isip, kako okay lang yan. Bakit ho ba ako napunta doon? Because Jesus is saying, I am the truth. Ang basihan ho natin ng katotohanan ay ang Panginoong Hesus. Ano bang sinasabi ho ng Panginoong Hesus? Naunawaan ho natin? Hindi ho sinabi ng Panginoong Hesus, I am saying the truth. Ang sinabi ho dito ng Panginoong Hesus, ako mismo ang katotohanan. Naunawaan ho natin, I am the way, I am the road. Ako yung way to get to the Father. Because the Father is in me, I am in the Father, and the Father is in me. I am the truth. I am the only truth. Kaya po, pasinin ho natin sa atin hong mga gagawing desisyon ho sa buhay, ano hong basihan ho natin ang tama. Kaya nga sabi ko nga, pinatulan ko ho yung lasing kasi sabi ko, magdahan-dahan kayo kako sa sinasabi ninyong mali. Mali ako. Kasi sabi ko, kaya ko hong patunayan sa pamamagitan ho ng salita ho ng Diyos na wala ho kaming ginawang mali. Kasi sinunod lang ho namin kung ano ho ang nasa Biblia. Kasi marami hong tao ang basehan ho ng katotohanan ay yung sarili ho nilang alam. Di ba? Yung nga, sabi ko nga po, marami hong churches nagsasabing, okay lang yan. What most important is our relationship. Na okay tayo dito sa church, magkakasama tayo dito sa church, masaya tayo dito sa church. Pero, ang tanong ay, yan o bang kasiyahang yan ay nakaugat sa katotohanan? Sabi nga ho ng isang pastor, masaya ka nga. Yan ba ang tama? Masaya ka ho ba ngayon? Ang tanong ko ho ay, masaya ka. Pero, yan ho ba yung tama na sinasabi ho ng Panginoon? Last po, sinabi ho dito ni Jesus na, I am the life. Life itself would be impossible apart from Christ. Spiritual life or physical life, apart from God, it is impossible. Why? Any life, not just spiritual life, but apart from God, there's no life at all. And Jesus is saying to his disciples, to Thomas, to Philip, that they're baffled in this difficult time after the Lord's Supper, that he says, I am the way, I am the truth, I am the life. All three of these things find their essence, and they subsist in Him. Life itself would be impossible without Christ. Kung wala ho ang Panginoong Hesus sa iyong buhay, ikaw ay patay. Yun nga po yung sinasabi po ni Coach. Dito po, in-emphasize po dito ni Jesus, I am the way. Sabi nga ho ang isa ho sa pinakamahalaga ho dito sa tatlo, yung gitna. Nung sabihin ho ni Jesus na, I am the truth. Marami ho sa tao ngayon ligaw. Hindi ho alam kung alin ba ang totoo. Sasabihin bakit ba ang dami-dami nang nagsulputan ng mga relihiyon? Alam nyo, gusto ko hong linawin, hindi naman ho tayo relihiyon. Ang Christianity po ay hindi ho relihiyon. Kundi ito ho ay personal mong pagsunod at pagbibigay ng buhay mo sa Panginoon. Personal mo hong pagsampalataya at pagkilala sa Panginoong Hesus na He is the only way. Gusto mo hong makarating doon? You need to know Jesus. Balik tayo ho sa Panginoong Hesus. Hindi nyo ho kailangan manampalataya ko ito sa preacher. Hindi po. Kahit sino hong tao na umagaw ho sa trono ho ng Diyos, kulto ho yun. Huwag ho kayo maniwala doon. Peperahan lang ho kayo niyan. Sa totoo lang ho. Ang kapal ho ng bulsa ang yaman.
Sabi nga po, pag ang laman ho ng pulpito, every Sunday, hindi ho kayo nasasaktan. Umalis na ho kayo sa church na yan, nagkakalokohan na ho tayo. Kapag ang laman ho ng preaching every Sunday, kung paano ho kayo magkakapera, kung paano ho kakapal ang bulsa, paano magkakabahay, paano ho magkakakotse, paano ho magkakaroon ho ng negosyo, kalokohan ho yan. Hindi ho yan yung salita ng Diyos. Dahil po, ang gospel is the death, the burial, and the resurrection of Jesus. Pag hindi ho kayo nasasaktan sa mensahe ng Panginoon tuwing Sunday, niloloko ho kayo ng pastor nyo. Umalis na kayo doon. Hindi ho kayo lalago doon. Peperahan lang ho kayo niyan. Sa totoo. At ang tatanungin ho sa inyo, instead of, kamusta ang iyong spiritual na buhay, ang tatanungin ho sa iyo, kamusta, nakapag-tithes ka ba? Nakapag-first, wala hong ganyan-ganyan sa atin eh. Nakapag-first fruit ka ba? No. Kalukuhan ho yan. Because Jesus is the only way. Siya lamang po ang tanging daan. At kailangan ho nating lahat makilala ho ang Panginoong Jesus. Sabi ko nga po, hindi ho ako nagloloko, hindi ako nagbibiro sa inyong harapan. Sabi ko nga ho sa mga taga-tsaong noon, nung nagsisimula ho kami doon, sabi ko kung ako nagbibiro, hindi ho ako mag-aaksaya ng gasolina papunta ho sa inyo. Magkano ho yung gas? Ang mahal. Hindi ho ako mag-aaksaya ng mileage ho ng kotse ko para ho i-share sa inyo na Jesus is the only way sa ating mga kabataan. Jesus is the only way. Wala na hong ibang daan. Tuwiran niya na hong sinabi, I am the way. Nalilito ho tayo. Ang katotohanan. Nalilito ho tayong magdesisyon sa atin hong mga buhay. Balik ho tayo sa Panginoong Hesus because Jesus is the only truth. Siya lamang po ang tanging, katotohanan. Siya lamang po ang tanging daan. Siya lamang po ang tanging katotohanan. Paano ho natin malalaman na ginagawa ho natin ang tama? Paano? Kung hindi ho natin kinikilala ang mismo hong katotohanan. Na ngayon pong hapon, yung ating mga puso magsubigaw, Jesus, I need to know you. Jesus, I need you. Kailangan kita sa aking buhay kasi litong-lito na ako sa direksyong aking tatahakin. Litong-lito na ako sa buhay kong ito, Panginoong Hesus. Litong-lito na ako sa relasyong ito kung tama ba o mali. Alam niyo po ang pinakamaganda? Balik ka sa Panginoong Hesus kasi siya po ang tama. Siya po ang katotohanan. And last, life, I am the life, sabi ho ni Jesus. That life itself would be impossible apart from Christ. Bakit? Because Jesus is life. At sa Kanya po, sabi nga po last Sunday, I am the resurrection and the life. Sa Kanya, siya po ang buhay. At sa Kanya po galing ang buhay. At sa Kanya po matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Kung gusto mo hong mabuhay, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus na tinutukoy ho ng Biblia. Hindi ho yung Hesus na kinagisnan mo. Hindi ho yung Jesus na pogi, may konting saksak ho dito. Hindi ho yung Jesus na ginagaya ho nila sa sinakulo, na may konting kudlit dito. Sabi ko, iniinsulto mo ang Panginoong Jesus. Hindi ho kayang kopyahin ho ng tao ang ginawa ho ng Panginoong Jesus. Kasi siya lamang po, siya lamang po yung perfect. Sabi nga ho sa theology ay atonement. Pag sinabi hong atonement, siya po yung perfect na para lang, wala ho siyang kasalanan eh. Para ho tubusin ang kasalanan ho ng lahat ng taong sasampalataya ho sa Kanya. Gusto niyo hong maranasan ang buhay? Tanungin mo yung katabi mo, gusto mo maranasan ang totoong buhay? Kasi sabihin ko sa inyo, kung wala si Jesus sa buhay mo, kahit gaano ka kayaman, patay ka. Totoo lang. Kahit anong titulo mo, abogado ka, engineer ka, pulis ka,
congressman ka, mayor ka, kung wala ang Panginoong Hesus, gaano man kataas ang naabot mo, patay ka. Totoo yun. Romans 3:23, no? Lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa harapan ng Diyos. At sinabi ho dito na, for the wages of sin is death. Na ang kabayaran ho ng kasalanan ay ano ho? Kamatayan. Gayong lahat ho ng tao ay nagkasala. Ang sabi ho dito, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga sabi ko ho, kung wala hong Panginoong Hesus, wala rin, patay ka rin. Kaya nga po, gayon ho yung pagmamahal po ng Diyos eh. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya, ano daw ho, hindi mapahamak at magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Life. Ang sabihin ho ni Jesus, I am the life. Siya ho ang buhay. Nais ho nating maranasan ang buhay, sumampalataya ho tayo sa Panginoong Hesus. Life itself would be impossible without Christ. Remember that Jesus is the way. No? Pag sinabi ho ni Jesus, I am the way, He is referring the way to eternal life. Yun po yung tuwiran nung sinasabi niya kay Tomas. Kasi si Tomas, that time, parang aligaga, hindi niya alam ang gagawin niya eh. Kasi iwanan mo kami, Jesus eh. No? Nasaan ang mapa dun sa pupuntahan mo? Sinoplak niya si Tomas. Ako ang daan, Tomas. No? Ako ang katotohanan. Ako ang buhay. Si Felipe naman, ipakita mo na sa amin ang Ama. Nang okay na kami. Sapat na. Medyo nairita ho si Jesus. Sabi niya, Felipe, ang tagal na nating magkasama, hindi mo pa ako kilala. Hindi mo ba alam na ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin? Sapagkat ako at ang Ama ay iisa. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. No? Kita ho natin, yan ho ang Panginoong Hesus. Sabi ko nga po, God is all in one. Lahat ho ng kailangan natin nasa Panginoon. Mamimili ho tayo ng path. Piliin ho natin ang Panginoong Hesus. Wala na hong ibang option kundi ang Panginoong Hesus. Sabi ho, makiti daw ho yung pathway papunta ho sa kalangitan at kakaunti lamang daw ho nakakasumpong ho nito. Ang katotohanan, ang Panginoong Hesus din ho yan. Ang buhay, ang Panginoong Hesus din po yan. No? Sabi ho ni Jesus, I am the way, I am the truth, I am the life. No? Maliwanag ho ba sa inyong lahat? Ngayon pong hapon pong ito, nakilala ho natin ang tunay na daan. Ang tunay na katotohanan. Ang tunay na buhay. Siya lang ho ang kaya hong magbago ho sa atin. Sabi mo sa katabi mo, ang palad mo, nakilala mo si Jesus ngayong hapon. Kasi nasa Kanya hong lahat. No? Ang tanong ko ho sa atin ay, ngayon nakilala ho natin ang Panginoong Jesus. Huwag ho nating pagdamutan ang Panginoong Jesus ng paglilingkod ho natin sa Kanya. Ngayon nakilala ho natin ang Panginoong Jesus. I-share ho natin ang katotohanan ito na atin hong nalaman. Ngayong nakilala ho natin ang Panginoong Jesus, hindi na ho tayo mananatili sa mga kasalanan at sa dilim ho ng buhay. Sapagkat nireveal niya na ho sa atin ang katotohanan. Sapagkat binigyan niya na ho tayo ng buhay. Yan ho si Jesus. Ganyan ho kadakila ho ang Panginoong Jesus. Kaya ngayon pong hapon pong ito, tayo po'y tumayo, samahan niyo lamang po ako sa isang panalangin. Tayo po'y magpasalamat ho sa Panginoong Jesus. Panginoon, salamat sapagkat nakilala kita ng lubusan. Na ngayon, Panginoon, nandito ang aking buhay na dati nalilito, ngayon naliwanagan. Nalaman ko ang
daan, ang katotohanan at ng buhay. At ikaw lang yun, Panginoong Jesus, wala nang iba. Kausapin ho natin ang Panginoong Jesus ng personal na, Panginoon, narito ho ako, gamitin mo aking buhay, nais ko hong sumunod sa iyo. Sa pagkakataon pong ito, Panginoon, hindi na ako yung taong ligaw, hindi na ako yung taong lunod sa kasalanan. Sapagkat nakilala na kita at handa na po akong sumunod sa iyo ngayong hapong ito. Tayo po'y manalangin. O Diyos na tapat at banal, thank you this afternoon for showing us that you are the way, the only way. You are the only truth, and you are the only life. For without you, we are nothing, Lord. Na kung wala ho kami sa iyo, Panginoon, kami ho ay patay. Ano man pong naabot ho namin sa aming buhay. Sapagkat sa dulo naman, Panginoon, ikaw pa rin ang maghahari, Panginoon. Ikaw ang naghahari ngayon at ikaw pa rin ang maghahari magpasawalang hanggan. Panginoon, narito ho ang aming mga puso na sa iyo po'y nananabik na makilala ka pa ho ng mas malalim, Panginoon. Salamat po dahil sa iyo po ay natagpuan ho namin ang lahat ng amin hong kailangan. Sa iyo po, Panginoon, ay natagpuan ho namin ang katotohanan. Natagpuan ho namin ang daan ng katotohanan at ang buhay, Panginoon. Na ikaw lamang po ang amin hong kailangan sa buhay pong ito. Upang kami po ay magkaroon ho ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya ho kami sa iyo, Panginoong Jesus ng Biblia. Hindi ho yung Jesus na tinuro sa amin ng mga religion teacher, yung Jesus na tinuro ng mga parents ho namin, yung Jesus na dala ng mga Kastila, kundi yung Jesus na sinasabi ho ng Biblia, sapagkat yun ang Jesus na totoo, sapagkat siya ang katotohanan, wala na hong iba. He is the one true God. At siya po, Panginoon, ay isa, Panginoon, sa tatlong persona, ang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. O ikaw, Panginoong Jesus, sa Diyos Anak, na aming pinupuri at sinasamba. Sa pagkakataon pong ito, sambahin natin ang Panginoon sa awit pong ito. Habang pinapamahagi po ang mga elements po ng Lord's Supper. To the Lord of heaven and earth, everlasting Jesus, Lamb of God, forever changed by your love. Here I am, overwhelmed by your grace. I'm so amazed by your presence, power and majesty. Holy Spirit, come to me. I will rest in your embrace. Thy holy presence, the blood of the Lamb,
with your love. I will worship, I will worship to the Lord of heaven and earth, everlasting Jesus, Lamb of God, forever changed by your love. Countless wonder, He's my deliverer. He shall reign forevermore. Glory to my King. Glory to my King, my God. Overwhelmed by your grace, I'm so amazed by your presence, Power and majesty, oh Jesus. Holy Spirit, come to me. I will rest in your embrace. Thy holy presence, the blood of the Lamb, fill my heart with your love. I will worship, I will worship to the Lord of heaven and earth, everlasting Jesus, Lamb of God, and forever changed by your love. Countless wonders, He's my deliverer. He shall reign forevermore. Glory to my King. Glory to my King, my glory in the highest. Glory in the highest. He shall reign forever. Glory in the highest. He shall reign forever. 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 He shall reign forever.
ay dumulog sa Panginoon. Nagpapasalamat po kami ngayong hapon sa iyo, Panginoong Jesus. Sa katotohanan namin hong nalaman. At ito po'y aming niyayakap, Panginoon. Dinatanggap po namin sa aming puso na ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Salamat po, Panginoong Jesus, sapagkat ika'y namatay, inilibing at muling nabuhay para ho sa amin na mga sumampalataya sa iyo. Na kami po ay meron hong buhay na walang hanggan sa pamamagitan mo, Panginoong Jesus, ng Biblia. Darito ho kami at taos pusong nagpapasalamat sa iyong regalo. Salamat sa pagtanggap mo ng mga hagupit na dapat sana ay sa amin, Panginoon. Salamat sa pagpasan mo ng krus na dapat sana ay sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kahihiyan na tinanggap mo nang ikaw po ay tanggalan po ng saplot at maging underwear, Panginoon. Pinako ka, hubot-hubad sa krus. Na dapat po kami ang nandoon dahil kami po ang makasalanan, Panginoon. Salamat po, Panginoong Jesus, sa mga sugat na dapat po'y kami ang tatanggap nang sabihin po sa iyong salita na halos kay di makilala kong tao nang ika'y ipako sa krus. Nasa dibdib mo ay naghari ang matinding pagkasindak. Parang pagkit ang iyong puso, natutunaw, naagnas. Kaya sino kami para ikahiya ka? Gayong ang laki ng kahihiyan na dinanas mo para sa amin. Sino kami, Panginoon, para pagdamutan ka ng buhay? Gayong ikaw ang buhay. At sa iyo, Panginoon, ang buhay na walang hanggan, Panginoon. Sino kami para hindi ka paglingkuran, Panginoon? Gayong tinubos mo po ang aming mga kasalanan. At malaya ho kaming nakakalapit sa iyo ngayon. At natatawag ka na Panginoon. Maraming salamat po. Wala akong makakapantay sa iyong dakilang pagmamahal. Wala akong katumbas, Panginoong Jesus. Sinasamba ka namin, pinupuri at tinatanghal, Panginoon. We are unashamed, Panginoon, na ikaw po'y ipahayag at ipakilala. Hayaan mo po ang buhay po namin ito ay hayaan mong magsilbi sa iyo, Panginoon, upang ipakilala ka sa mga taong walang pagkakakilala pa sa iyo. Salamat po. Sinasamba ka po namin, pinupuri. You are the way, the truth, and the life. And your name is Jesus Christ. Sa iyong pangalan lamang, Panginoong Jesus, ang papurit, pagsambat, pagdakila, sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang hapon po sa inyo lahat. God bless po.